yung tuition. Okay, ako nang hinayang sa tuition ninyo. Let's proceed sa pronoun, okay? Yan. Buksan natin ulit. Pwede naman kayong kumain habang wala namang problema. Pero wag lang yung, pati yung tayo nai-stop. Okay? Kasi maraming gustong matuto. Okay, let's proceed. Nasa na tayo? Reflexive. Iya ba matapos? Ano ko lang ulit to. Kaya ako gumagamit ng annotation para ipakita sana. Okay, sige. Okay, let's proceed. Wala ako. Yung train of thoughts nakakawala pagka ganun. Okay, ayan. Pagka sinabi nating reflexive, isipin natin yung mirror. Okay? Tingnan natin yung mirror, ha? Okay. So, for example, class, minimize natin to. I will accomplish this task all by myself. Bakit siya all by myself? Okay, kasi ang subject mo is I. Of course, ang nagre-reflect siya sa myself. Hindi mo naman pwedeng sabihin na I will accomplish this task all by yourselves. I nga yung subject. Sabi natin, ang panghalip or pronouns is nagre-replace siya sa noun, sa pangalan, sa isang pangungusap. So, ano yung nire-replace niya? Noun, okay? Subject, Angelo, we know that it is a name of a male. Okay, male name siya. Okay, so himself. Okay, learners. Ngayon, hindi mo alam yung gender niya, kung male or female siya, but you know that this is plural. Okay? Plural noun siya. So, kung plural noun siya, dapat themselves. Learner who passed the exam, learn by themselves. Hindi yourselves. Kasi hindi naman you. My friends. Okay? Yan yung subject. It is plural. My friends themselves. Okay? Hindi mo naman pwedeng sabihin, my friends ourselves. Diba? Hindi naman pwedeng ganon. It's wrong. My friend itself. My friend themselves organize the party. So why themselves? Because of the subject or the subject, my friends themselves organize the party. Okay. So let's have this practice sentence. Crystal and I are going to attend the wedding. Where is the tawag dito? Is this correct? Is this correct? Crystal and I are going to attend the wedding. Yes or no? Bakit no? Sige nga, sabihin natin, bakit no? Dapat alam natin yung sagot. Dapat na-rationalize natin yung sagot natin. Bakit siya no? This is correct, class. Okay? This is correct. Letter A, sentence is correct. Yes, we can also use we, but then kasi nasaan tayo?
We are going to attend a party. Nasa personal tayo eh. Okay? Personal, reflexive, and ano. So, this is correct. We are going to attend a wedding. Tama naman yon. Okay? Pero nasa proper use tayo ng I and me. Okay? Sentence letter B. Don't hesitate to clear things out. You may send your clarifications. Is this correct or not? Ay, sorry. Okay, yes. Okay. So, yon. Nawala ako sa ano, promise. Next. Okay, and then we do have this what we called indefinite pronoun. Madami yan. Anybody, everybody, somebody, nobody, each, anyone, everyone, someone, no one, either, anything, everything, something, nothing, each, either, neither. Okay? Madami ang indefinite pronoun. Yun yung hindi natin alam. Yung anybody, di ba? Anybody home, di natin alam kung sino yung anybody na yun. Okay? Is, pagka sinabing either, when we say either, one of them, either Anna or Elsa is pretty. Isa sa kanila ay maganda. When we say neither, okay, none of the two, wala sa dalawa. Neither Anna nor Elsa will attend the party. Hindi a-attend si Anna at si Elsa sa party. Okay? Indefinite pronoun siya. Everybody is invited to the gathering. Nobody knows the story behind it. You look sad. Is something I can do? Either of the two contestants was cheating. Ito, meron tayong rules dito. Okay. Ginagamit natin ang indefinite pronoun. Sa subject and verb agreement, ma-discuss ulit natin yan. Kapag sinabi natin indefinite pronoun, dahil indefinite nga siya, dahil hindi natin alam, ang rules doon is what? We use, nasa na? Ay, ganun. Annotate natin. Kapag gumagamit tayo, class, ng indefinite pronoun, ang subject niya dapat ay singular. Okay? Ang verb niya dapat ay singular. Pag indefinite pronoun, ang verb niya dapat ay singular. Okay? Ano to, hindi ko to sulat singular. Everybody is invited to the gathering. Lahat kayo ay invited. Since indefinite nga yan, sino ba yung everybody na yan? Nobody knows. Okay, itong tatandaan nyo, paulit-ulit ako dito. Kapag ka nouns, pag ang nouns may S, plural yon, tama? Table, tables, tama? Sa verb, iba. Sa verb, kapag ka may S, okay. Sa verb, pag may S siya, siya ay singular. Tatandaan nyo yan magkabaligtad sila ni nouns. Pag si noun may S, nagiging marami siya. For example, boy, boys. Pero, ngunit, subalit datapwat. Sa verb, halimbawa, play, plays, pag may, yung play ay verb siya ay salitang kilos, pag may S siya, singular siya. Since indefinite nga, sabi natin ang rule, pag indefinite pronoun, singular verb ang gagamitin. Kaya knows. Singular to, kasi hindi natin alam kung sino yung nobody na yon, then singular siya. Wag malilito. Ito maraming nalilito dito. Simple lang ang rules. Sa noun, pag may S, table, tables. Pagka isang table lang, table, one table.
3 tables, lalagyan mo ang S para maging plural. Sa verb, hindi po. Pag sa verb may S, singular siya. So, play, plural siya. Plays, may S, singular siya. So, nobody knows. You look sad is. You is indefinite. Okay? Is, isa lang naman siya. Singular siya. Now, either of the two contestants, kapag kasi indefinite, nalagyan na siya ng either the two contestants was cheating. Ma'am, dalawa yung contestant. Okay? Bakit siya singular? Bakit isa lang? Kasi sabi natin, di ba, ang either, one of them. Isa sa kanila. Okay, kung dalawa man siya or madami. Pag sinabi nating neither, none, wala sa kanila. None of them. None of the two, none of the three, none of them. Wala sa kanila. Okay? Kung wala sa kanila, either the two contestant, yung dalawa nga na yun, hindi mo alam kung sino yung nag-cheat. Kaya singular siya. Either of the two contestant. Baka kasi may gumamit sa inyo, ma'am, hindi ba kayo nagtataka bakit hindi siya were? Okay, parehas past tense siya, 'di ba? Past tense. Ma'am, bakit hindi siya were? Bakit was? Dalawang contestant siya. Plural siya. Oo nga, dalawa. Pero either nga hindi mo alam, isa dyan ang nag-cheat. So, dahil indefinite siya, hindi mo alam kung sino, kaya singular verb ang gagamitin. Nagkakaintindihan po tayo. Maliwanag po dito? O may clarification? May tanong? Okay. Okay, hindi sure. Yes. Okay. Para lang maano tayo. Yan yung mga commonly mistakes sa grammar class. Okay. Annotate. Here all goes. Okay, interrogative pronouns. When we say interrogative, alam na natin to, WH questions. The what versus which. Pag sinabi natin what, general siya. Pag which, specific siya. Napaka-importante ng generality and specification sa sa grammar, no? Kapag specific siya sa noun, proper noun siya. Pag general siya, common noun siya. Yun. Okay? What do you want to order? Bakit what ang gamit? Okay, kasi general pa siya. Marami pang option. Which do you want to order? Parang pag what, halimbawa may date kayo ng jowa mo, what do you want to order? Marami ka pang nasa labas pa lang kayo, anong orderin mo? Hindi mo pa alam, kaya what pa ang tanong ni jowa. Ngayon, nandun na kayo sa loob ng isang restaurant, for example. Nakakita ka na ng chicken meals, okay? Or burger meals. Naging specific na siya, kaya which do you want to order? The chicken meals or the burger meals? Kaya which specific na siya. Okay. Paras naman silang may options, actually. Limited options ang tawag. Interrogative. Kapag ka gumagamit ka ng who, ito, bumabalik ulit tayo sa class, sa subject and objective pronouns na kanina, yung personal pronouns natin. Who, pag sinabi natin who, we are referring to the subject. Okay? I, she, he, it. Kapag ka whom, kanino, okay, ang ginagamit natin, object pronoun. Me, her, him. Object. Okay, yung tagatanggap. So, for example, Angel wrote a letter to Rodney. Ano kayang gamit dyan? Who or whom? Okay. Who or whom? Who. Bakit who? Kasi sasagot siya dun sa subject. Correct. Who wrote a letter? Si Angel. Ang nagsulat, ang sasagot ba nito ay si Rodney? Hindi.
Sinabi mo ba? Who wrote a letter? Angel. Okay. So, subject. Sino ang nagsulat? Sino ang nagsulat ng letter kay Rodney? Si Angel. Ano si Angel? Subject. 'Di ba? Ayun no, sabi natin no, subject siya. Are we clear? Okay? Okay, who? Blank, did Angel write a letter? Whom or who? Okay, whom kasi sino, whom did Angel write a letter? Ang sasagot nito is si Rodney, yung object. Okay, or yung taga-tanggap. Maayos po ito. Clear po ito? May question po? May tanong po dito? Anyone? So I can proceed. May ginawa na kuya mo yung bed. Punin mo. Punin mo ko. None po so far. Okay. So sa pronouns, again, meron tayong personal, reflexive, indefinite, interrogative. Okay. Let's proceed with adjectives. Bago yan. Okay, bago yan. Punta kayo sa inyong browser, sa Google. Okay, alam niyo ba yung quiz is? Alam niyo yung quiz is? Hindi po. Okay, pupunta kayo dito. Ako ba? Taga-admit. Okay, pupunta kayo sa, when we say browser, pupunta kayo dito sa Google nyo. I-type nyo, quiz is, eto, ay, di ba pala naka-share? Okay, share natin. So, punta kayo, pagka sinabi kong browser, ayan, kung ano yung ginagamit nyo. Yes, type nyo quiz is, ayan. Ano ba yan? Type nyo quiz is, ito po. Lalabas na ganyan. Type nyo lang is yung join. Enter a code dito. Then, write your name lang. Wait lang. Okay? Okay na ba lahat? Siyempre hindi pa. Admit. Mag-admit ako. Anong code? Okay, here's the code. Pangalan nyo. Punta lang kayo. Play lang. Wala kayong ida-download. Type nyo lang sa browser nyo, sa Google nyo, quiz is, play a game. Then, hihingan kayo ng code. Ito yung code, 664502. Punta kayo sa quiz is. Yan. Si Saldi. Ayan. Dami. James Lexi. Okay. Ma'am, ulit po. Punta kayo sa browser. Ito, ibig sabihin ng browser, yung Google nyo. I-type nyo si quiz is join. Para mag-join kayo. Ayan, oh. Tingnan nyo yung ano nyo. May mag-join dyan. Yan, join. Mag-enter, hingan kayo ng code. Tapos name. Ano ang code? Ito po ang code. (664) Nagbabagal siya. Wait lang. Kasi madami. Kunin mo yung pinapakuha ko sa'yo yun. 68 pa lang tong naka-in, no? 200 kayo. Ilan na ba kayo dito? 241.
Wag na kayong mag, ano, ng emoticons para mabilis. 241 kayo. I only have 86. Wala pa sa kalahati. Yan yung pinapakuha ko sa'yo. Kunin mo, Bien. 664502. Ayan, nakikita nyo sa screen nyo. 125, 123, 127, 128. Sige, antayin lang natin mag 200 kasi you are 243. Wag na kayong mag emoticons please, bagal. Ayan. Mag 150 lang to. We're good to go. Pakiano mo na yan, anak. Kanino to? Punta sa Google, i-type si quiz is, then, okay, let's start, ha? Okay lang yung iba. Tingnan natin. Start na tayo. Go. Sa mga manonood nito in the future, sige, sagutan nyo lang yan. Give you 10 minutes.
2 more minutes. 2 more minutes. Okay, time's up. So let's see your result. So tulad ng nakikita ninyo on your screen. Okay. Na syempre, ma'am, hindi pa ako tapos. Syempre, exam nga to, di ba? Hindi dapat ito unlimited time. So, ganun din kayo when you're taking your NAPOLCOM examinations, you also need to consider the time, okay, na ibibigay sa inyo ng proctor ninyo. Or kahit hindi na kayo dapat sabihan dapat alam nyo na to. At na gagamit nyo ng maayos ang inyong oras, okay? So, yan. Tamang sulat na naman siya. Tignan natin. Medyo nagbabagal na ang net sa mga oras na to. So, how do you find the quiz is, guys? Ayan na. Nilabas na yung 5. I have 81 accuracy. Siyempre, hindi naman kayo lahat exam, no? Or natapos ng exam. Some of you na-consider, si John Lester yung first, si Gian yung second, third si Spencer. Ayan, kung sino man siya. Okay, pwede kasing guys, parehas kayo na naka-10 pero, or nakakuha ng same score pero, sa quiz is kasi, kino-consider nyo yung time. So, for example, na mas natapos niya ng mas maaga yung exam ng 5 seconds earlier kesa dun sa isa. So, mas 1 siya. Okay? So, anyway, let's continue.
sa ating, how do you find the quiz is, guys? May dagdag point. Isa pa po, ma'am. Hindi pwede. Hindi pwede mag-isa kasi wala tayong maano mag-quiz is. Wala. Don't worry, marami pang ganito. Okay. Wala naman, hindi naman pa bago-bago. Pabilisan. Siyempre, kailangan natin yung time. Yes, pwede naman. Ibibigay ko yung link, don't worry. Okay, pag natapos na tayong lahat, okay, on your final coaching, for example, yes, nakaka-enjoy siya. Ibibigay ko yung link para pwede nyo siyang ma-review, okay? Kapag gusto nyo i-review yung parts na yon. Okay, nice laruin. Okay, first time nyo ba? Okay. So, mas marami pa din yung first time. Okay, diba? Only on CHOPS Online Tutorial Services. Okay, so, ano na tayo? Proceed na tayo. Okay, tapos na tayo sa nouns, tapos na tayo sa pronouns. Let's proceed with an adjective. Kapag sinabi nating adjective, sa Filipino, ang tawag natin dyan ay ano siya? Pang-abay ba siya? O pang-ukol? Okay. Anong kaibaha? Ano yung difference ng adjective sa adverb? Sige nga. Okay. Pang-uri. Okay. Pang-uri. So, from the word itself, inuuri niya. Ano ba yung inuuri niya? Okay. Ang inuuri niya ay pangalan ulit, nouns ulit. Binibigyan niya ng uri yung pangalan, yung nouns. Okay. Adverbs modifies adjective. Okay. Pagka sinabi nating parehas silang modifier. Parehas silang naglalarawan. Okay? Inuuri, naglalarawan. Ang sa Tagalog ng modifiers, naglalarawan. Ang inilalarawan ng adjective ay noun. Noun lang. Okay? Pero ang inilalarawan ng adverb, kaya siya adverb, ay verb, adjective, and other adverb. Okay? Diba? Ang adjective, ang inilalarawan niya lang ay ang nouns. Huwag sana magpalit-palit ng code. Hindi ako nagpapalit ng code. Wala akong pinapalitan. Okay. Anong code ba 'yon? Sa ano? Sa Zoom? Okay, hindi ako ang may kasalanan nun, kayo. Okay, hindi ako nagpalit ng code for some reason. It's because hindi na ako nakagalaw dahil may nagsulat doon sa PowerPoint ko. Okay, nawala kanina. Ay, hindi siya nawala, talagang kinat siya for some reason kasi hindi na nagbabago yung nagahang na yung PowerPoint ko. Okay, going back, adjective, when you say adjective, it is a modifiers. Ang minomodify niya lang, wag malilito ha, ang minomodify niya lang ulit yung noun. Kung kanina, si pronouns, substitute siya ng nouns, ito naman, modifier siya ng noun. Nilalarawan niya ang pangalan. So, for example, magbigay nga kayo ng salita na nagsisimula sa initial letter ng pangalan ninyo. So, for example, ako, Julian, Jolly Julian. So, kayo nga, sige nga, magbigay nga kayo. Starts with the letter of your name. Reliable Rufa. Okay, it starts with the letter of your name. Victory Vince. Okay, yes. Justifiable. Okay. Vicmer. Ano nga yung words na starts with the letter of your name? Magbigay kayo ng description. So, for example, ako, Jolly Julian. Dahil ang Julian starts with the letter J, so Jolly Julian. Joyful James ba to?
Visionary dapat, not vision. Sassy Stephanie, respectful, imbes na respect. Adventurous Annalyn, missionary Miko. Marami. Zesty, diba? Responsible RL. Generous Gray, okay? Juicy Josh, okay? Alert Abdul, okay? Bakit ko siya? Virgin Vincent, Jubilant Jewel, okay? Memorable Miko, yes, what else? Okay. So, bakit ko tinanong yan? Ito lang tatandaan nyo, class. Okay? Ang adjective, para hindi kayo malito, pinagawa ko yan sa inyo. Okay? Bakit po? Kasi yan ay adjective. Kasi ang pangalan ninyo is a noun. Okay? Ang pangalan nyo ay noun. Okay? Anong klase ng noun? Proper noun. Kasi specific name of a person. Ngayon, binigyan natin, inuri natin yung mismong pangalan ninyo. Sabi nyo, respectful, adventurous, visionary, adventurous, what else? Okay, ano pa yung mga binigay nyo? Ang tawag doon ay adjective. Kasi inilarawan niya, minodify niya yung noun which is yung pangalan ninyo. Okay, diba? Okay, so for example, eyes. Eyes is a name of part of the body. So bigyan natin nga ng, i-describe nyo nga yung eyes, class. So for example, eyes, tantalizing eyes, brown eyes, diba? Chinita eyes, deep-setted eyes, black, big eyes, teary eyes, winking eyes, okay, yes. O nose, what about nose? Deep eyes. What about the nose? Flat nose, yes. Running nose. Long nose, dirty nose, okay. Pointed nose, disappointed. There's no such thing as disappointed. Flat nose, okay. What about the hair? Describe nyo nga si hair. Curly hair, brown hair, wavy hair, shiny, bald nga eh. Messy hair, blonde hair, okay. Yes, what about skin? Frizzy hair, yes. Skin, long and shiny hair, fair skin, dark skin, rough skin, yes. Ang tawag dyan sa mga binibigay ninyo is adjective. Bakit siya adjective? Inilarawan nyo yung mga pangalan. What about describe the noun? Bigay tayo ng noun. Boracay, specific name of a place. Boracay. Crowded Boracay, clean Boracay. Expensive, beautiful Boracay. What else? Wonderful Boracay. Okay, sige. Magbigay tayo ng description kay Duterte. Okay. Former President Rodrigo Duterte. Brave, handsome, strong Duterte. Okay, the best, unique, brave, legend Duterte, fighting, leader, wise, the one. Okay, hindi masyado. Okay, Joker Duterte. So, yung mga binibigay nyo, yung mga binabangkit ko, yung pag hindi ko binanggit, mali yun. Okay? Or ewan ko kung bakit nyo sinabi yun. Pero yung mga binabanggit ko at na binabasa ko galing sa chat box ay ang tawag sa kanya adjective. Binomodify niya. Okay? So, let's proceed with an adjective. Tatandaan nyo ha, ano nga ulit yung adjective modifiers? Ito yung pinagawa ni Ma'am Kunsunhi na pinadescribe niya yung pangalan ko. Ano ba yung pangalan ko? Nouns. Yung adjective ay nagmo-modify ng nouns. Okay? Describe or clarifies a nouns. It gives information on people, things, ideas, nouns, or pronouns. So, for example, cup. It's a great cup. Okay? It's a round cup. Shape naman siya. It's a big cup. Okay? It's an old cup. Okay, yung age ng cup. It's a white cup. Yung color. It's a broken cup.
So, description din siya. It's a Korean cup. So, it's an origin kung saan galing yung cup. Okay? And it's a plastic cup. Yung materials kung saan gawa yung cup. Now, the question is, Ma'am Consunhi, pwede ba namin gamitin lahat ng yan sa cup? Yes, pwede. It's a great round, big, old, white, broken Korean plastic cup. Okay? But then, sa adjective, okay, sa adjective kasi, meron tayong tinatawag na order of adjective. Okay, hindi ko na i-discuss yun. Ano naman yun, pang English major naman yun. Pero kapag nagde-describe kasi tayo at may tatlo, may dalawa, or higit pang adjective, may tinatawag tayong order of adjective. For example, Little Red Riding Hood. Okay, may kino-consider dapat color muna, then materials. Tall, dark, and handsome. Hindi mo pwede sabihin, what is your ideal man? Oh, it's tall, dark, and handsome. Hindi mo pwedeng sabihin, dark, tall, and handsome. Though pwede, pero in grammar, in rulings, syempre, again, grammar nga, may rule siya. May tinatawag tayong order of adjective. Pero hindi na natin i-discuss yun. Okay? Pero pwede mo siyang gamitin. It's a great, round, big, old, white, broken Korean plastic cup. It's a coffee cup. Purpose naman niya. Okay? Adjective sa noun. Ay, hindi na yan. May noun, adjective. Hindi. The girl is nice. Okay? Ano daw yung girl nice? May students, kayo are happy. Ano daw yung mga estudyante ko? Happy. So, adjective. Describe niya yung subject. Okay? I'm a tall woman. I'm a Filipino woman. I have a long black hair. My eyes are black. Okay? I'm nice. The weather is cold. So, saan dyan ang adjective? Sige nga. Sa first, saan dyan ang adjective? Okay, second, Filipino. I'm a Filipino. Okay. Third, sa third, long black. Okay. Sa fourth sentence, my eyes are black. Black. Okay. Sa fifth, I'm nice. And sa last, cold. Okay, di ba? Okay. Done. Sa attribute, pagka sinabi nating attribute, nauuna yung adjective bago sa nouns, okay? Attribute ang tawag doon. Pagka sinabi nating predicative, nauuna yung subject bago yung adjective, okay? Ano yung black? Yung eyes niya. Ito dito, ano daw yung woman? Tall. Pag nauuna, attribute. Pagka nauhuli yung adjective, we call that predicative adjective. Okay, ito yung sinasabi ko kanina. Okay, dun sa, nung dinidiscuss natin yung nouns. Ang adjective, okay, pag dilagyan natin ng prefix, nagiging negative adjective siya. For example, happy. Okay, ano-ano ba yung prefixes? Pag sinabi nating prefixes sa Tagalog, yan yung unlapi, mga panlapi. Unlapi, gitlapi, at hulapi. Di ba? Naalala niyo yun nung senior high, nung junior high school kayo? Okay? Diba? Naalala nyo yon? Okay. Kapag ang adjective, nilagyan mo ng prefix, nagiging negative adjective. Ano-ano ba yung mga prefix na yon? Okay? When we say prefixes, ito yung mga letters na dinadagdag natin sa umpisa ng adjective para mostly nagiging negative siya. So for example, ang prefix niya is un or on. Unfair, unhappy, unsure. Okay, nagiging negative na siya, di ba? Kanina fair, ngayon pwede mo nang sabihin na because of the prefix
na nilagay mo sa adjective, nagiging negative adjective na unfair, unhappy, unsure. IN, inactive, inappropriate, attitude, okay, incomplete. IR, kanina responsible, nilagyan mo ng IR, irresponsible ka na, irregular attendance, irrational ka na. IM, nagiging negative adjective, imbalance ka na, hindi ka na polite, impolite ka na, imposible na. IL, yung legal nagiging illegal, yung literate nagiging illiterate, yung logical nagiging illogical. Okay? Kapag naman ang noun, nilagyan mo siya ng suffix, yung pangalan, nilagyan mo siya ng suffix. Kung kanina pre, dinadagdag sa unahan, yung suffix naman, dinadagdag siya sa hulihan. That makes a word an adjective. Okay? So for example, broke. Okay? Broke is plus en, adjective. Gold, kanina yung noun, nilagyan mo ng suffix na en, nagiging golden. Golden hour, golden sun, okay? So, ano daw yung sun? Golden. So, adjective na siya kasi nilagyan mo na siya. Okay? Dinescribe mo na yung sun. Okay? Suffix na able. Okay? Adorable. Kanina yung comfort, naging comfortable. Kasi yung comfort yan. Kapag adjective na yan, ang basa dyan, comfortable. Okay? Yung Japan na noun, na pangalan ng isang bansa, nilagyan mo ng suffix na ESE, Japanese, Chinese. Okay? Yung full, okay, kanina yung power, noun siya, yung wonder, noun siya, pangalan siya. Nilagyan mo ng suffix na FUL, nagiging adjective. Pinapakita ko sa inyo kung paano nagbabago yung isang salita by putting prefix and suffixes. Okay? ATIVE, kanina yung inform, naging informative, talk, naging talkative. Actually, mali ito eh. Nung nakita ko tong sample na to, ay mali, kasi hindi siya noun, it's a verb. Ganun ako kaano na, diba? Okay, kahit nagaling pa siya sa reference, mali siya. Okay, sabi ko, oh, hindi naman inform is not a noun, it's a verb. Okay, so suffix na OUS, fame, famous, danger, dangerous. Okay, we call that yung 3 letters or 3 or 4 letters or letters that we added to a word. We call that adjective. Okay, let's see this one. I have an uncomfortable seat. Okay, where is the adjective there? I have an uncomfortable seat. Okay. Uncomfortable. Wait lang, uncomfortable. Okay? Hindi ko tinatanong kung anong prefix. What am I asking is, where is the adjective? Uncomfortable. Okay? Sabi ko sa inyo, may problema. Kahit alam nyo yan, kung mali naman kayo ng pagsunod sa instructions, mali pa din in the end. Okay? Sinabi sa inyo, kunin nyo yung baril. Okay? Alam nyo kunin, mabilis kayong kunin yung baril. Ano yung sinabi, nasa likod lang. Ikaw tumakbo ka sa harap. Mali na. Patay na, guys. Diba? Okay? So, where is the prefix? So, nung una, uncomfortable. Okay? Comfortable. He has a black car. Where is the adjective? Black. Okay. Her father was unhelpful. Okay. Unhelpful. Ano yung unhelpful, guys? Ito ay isang negative adjective. Okay. Help muna siya. Verb, nilagyan ng prefix and suffixes na full. Okay. Unhelpful. I hate oily food. So, nilagyan siya ng Y. Suffix na Y. Okay. Oily. Oil lang siya kanina. Okay. Dave is dishonest man. So, honest, pwede namang Dave is an honest man. Pero since naglagay ka ng prefix dito sa salitang honest na noun, nagiging
negative adjective siya. Adjective siya, oo. Inilarawan niya yung man. Okay? Adjective siya. But then, it's a negative adjective kasi dishonest niya eh. Hindi siya loyal. Hindi siya tapat. Okay? So, we also have this what we call quantitative adjective from the word itself. Quanti. Nabibilang siya. Okay? About the quality of nouns and pronouns. It belongs to the questions category how much and how many. For example, I have 500 pesos in my wallet. Okay, they have 3 children. Ilan daw yung children niya? 3. Adjective. Okay, quantitative. We should have completed the task. Quanti. An adjective form on a proper noun to make it specific. Example, American cars. Okay? Ano daw yung car? American siya. Yun yung origin. Korean cars, for example, are very strong. So, yung mga cars daw na galing sa Amerika, Filipino people are hard workers. Anong klaseng people? Tayo, mga Filipino people. Okay? I love Jollibee Burgers. Okay? Bakit siya quantitative? It is proper means specific, kaya siya nagiging capital letter. Look, oh. Anong klaseng burger? Jollibee Burger. Kanina, diniscuss natin yung nouns. When it is specific, it should be written in a capital letter. So, anong klaseng people? Filipino people. Anong car? American cars. Okay? Meron tayong tinatawag na tawag dito, regular and irregular adjective. Ang galing, no? Pati sa adjective, may irregularity, diba? Okay? Kasi, yung nagbabago ulit. Okay? Lagi nating tatandaan, when we say comparative, dalawa lang ang pinagkukumparahan niyan. Yung superlative, sa lahat na. Para na sa lahat. I'm a good player. Ikaw, I'm a good player. I'm a good student. Pero pag dalawa na tayong kino-compare, I'm a better student than yours. Okay, dalawa lang, diba? Pero pag tatlo at para sa lahat, I'm the best student in this section, in this batch. Okay? So, adjective, may comparative and superlative degree. Ang tawag dito is degree of adjective. Okay? Nag-iiba-iba ulit yung spelling. Okay? Bad, worst, worst. Yun lang yun. Ito yung mga comparative and superlative. Kailan ka gagamit ng more and most? Okay? Pretty and pretty. Kailan ka gagamit, guys, ng kailan mo ginagamit ang more? Bakit? Ito tatandaan nyo. Sa adjective, kapag dalawang syllables, pantig. For example, maganda. Okay? Maganda. Isang salita, one word, pero 3 syllables, 3 pantig. Diba? Syllabication ang tawag doon, or pagpapantig sa Tagalog. Sa adjective, kapag 2 syllables lang, and especially when it ends with the letter Y, for example, easy, okay? Easier and easiest. Okay? Easier, easiest. Alam nyo, ito yung commonly mistakes ninyo, kahit na actually hindi lang naman student, kahit yung mga professional, ginagamit nila to. It's more easier. More na nga, easier pa. So, kailan ba natin ginagamit ang more and most sa adjective? Okay, ito, these the rules. Kapag ka 2 words lang siya, for example, pretty, prettier, and prettiest. I am pretty, ako ay maganda. I am prettier than my friends, okay? Than Anna. Ako ay mas maganda kay Anna, kaya prettier. Pero pag prettiest, I am the prettiest of them all. Ako yung pinaka maganda. Pero bakit sa beautiful, hindi mo pwedeng sabihin beautifuler and beautifulest? Why? Okay, kasi again, the rules is yung syllabication. Beautiful. So, 3 syllables na, diba? Kapag 3 or more syllables, ang gagamitin natin doon is more. Okay? Beautiful,
more beautiful, most beautiful. Intelligent. 4 syllables, 4 na panteg, more intelligent and most intelligent. Okay? Are we clear? Yes, more handsome. Okay tayo dito. May tanong sa adjective. Intelligent, more intelligent, intelligent. Easy, easier, hindi more easier. Kasi redundant na. More na nga eh. Okay? Yes, nawala talaga yung PowerPoint. Ako lang yung nagsasalita. Okay, yes, I know. Okay, what else? Happy, happy. So, 2 syllables lang siya, kaya happier, happiest. I am the happiest person live on earth. Okay, I'm the happier when I met you. Happier, happiest. Bakit siya IER and IES? IER, di ba? Happier, happiest. Because it's 2 syllables. Angry. Angrier, angriest. Okay. Diba? So, kapag tatlong syllables or tatlong panteg at higit pa, tsaka pa lang tayo, I know, nawala talaga, tsaka pa lang tayo gagamit ng more and most. Are we clear? Na susundan ako dito? Oo nga, nawala talaga. Oo nga, wait lang, nawala talaga. Okay, inalis ko talaga siya. Yes. Tingnan nyo, oh. Kaya dapat sa bilis tayo. Anong tawag dyan? We call that degree of adjective. The degree, comparative and superlative. Kasi sa Filipino, ano lang natin is mas at saka pinaka. Okay? Mas, halimbawa, maganda, mas maganda, pinaka maganda, matalino, mas matalino, pinaka matalino. Sa adjective, 'di ba bakit matalino? Okay, siya ay matalino. Ano daw siya matalino? Ano siya pang-uri? O, uriin natin yung matalino. Okay, may degree of adjective. Matalino, mas matalino, pinaka matalino. Naputi, pinaputi, 'di ba? Creamy, creamier, creamiest. Creamy. Okay, creamier. Kaya dalawa lang siya, kaya IER, IES siya. Okay, are we clear po? Yes, masasend yan after. Kaya dapat makinig muna kayo. Huwag kayong kasi pag sinend lang tong PowerPoint na hindi kayo ma-attend ng lectures, wala. You'll just get lost, you know. It's a word that describes a verb. Okay, kaya siya adverb. Tatandaan nyo, adverb, from the word verb, ang dinidescribe niya is verb. Ano yung verb? Salitang kilos at galaw. Ano pa yung dinidescribe niya? Adjective. Yung mismong sarili niya, dinidescribe niya. Or another adverb. Sa Filipino, we call that pang-abay. Ito ay sumasagot sa tanong na how, where, when, where, how much, or what frequency. Anong intent niya? Anong bigat niya naman? Okay? Used to say how often we do things or often things are done or happen. He always wears black. Tuwing kailan siya nagsusuot ng black? Palagi, always. Kung kailan, when, or how often. I never go to the cinema. Okay, hindi pa daw siya nagpupunta sa sine. He often late for work. Okay? Madalas daw siyang nalilate sa trabaho. Always, usually, normally, sometimes, occasionally, hardly ever ay example ng adverb. Okay? Tingnan mo ha, kung saan nakalagay ha. Tingnan mo class. Kung saan nakalagay ang adverb. Palagi siyang katabi ng verb. Wears, okay, annotate natin. Nandiyan yung ang kagandahan lang sa grammar class na
may mga panandang lexical siya. Okay? So, for example, ano to? Adverb. Okay? Ano yung dinidescribe niya? Wears. Ano ba yung wears? Verb, 'di ba? Ano to? Never. Adverb. Ano daw yung never, he never go? Verb ulit. Ano to? Adverb. Bakit siya adverb? Ano to? Verb. Kaya siya adverb. Add from the word verb. Pero hindi lang kasi verb ang minomodify niya or dinidescribe niya. Pwedeng adjective or another adverb. Nagkakaintindihan po. Maliwanag po dito. Kapag ang dinescribe niya is noun, edi adjective. Pagka verb, adjective and another adverb, edi adverb. Diba? Nandun na nga adverb na Okay? Ang tawag dyan is adverb of frequency. Hindi palagi. Hindi palagi nauuna. Kasi sa adjective, 'di ba, may tinatawag tayong attribute and predicative, 'di ba? Kasi nauna yung adjective sa attributive, and kapag nahuhuli naman yung adjective, pre ang tinatawag nila. Okay? Okay, going back sa adverb, tell us when something happens. Something happens, okay? Adverb of time. Siyempre, time nga diba? Something happens. For example, I am going to hang out with my friends tomorrow. Okay? Saan? Kailan daw tomorrow? Ay, sorry. Mag-annotate lang ako. Okay. Tomorrow, later, and last year. Tingnan mo, ano ulit ang minomodify ng adverb? Verb ulit. Ano yung tomorrow? Tomorrow siya mag-hangout. Verb. Ano yung later? Tatawag siya. Tatawag ay salitang kilos. Ano yung last year? Yung nakita niyo yung movie. So, the movie last year. Diba? Ano yung last year? Yung nakita niyo yung movie. So, it's a verb, it's a verb, it's a verb. So, it's an adverb. Verb. Time siya, of course. Tomorrow, later, mamaya, last year, time. Clear? Clear? May tanong. Yes, okay. Tell us what happens or where something is usually placed after the main verb. Okay, ito usually placed after the main verb. Okay. Usually placed after the main verb or after the clause that they modify. Okay. Examples. It's very sunny but cold outside. Okay. The kids are playing in the park. Come in. Adverb of place. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Clear po. Okay, good. Ito yung sinasabi ko na hindi palaging nasa unahan din. So, outside, in the park, okay, come in. Okay, diba? Place after the main verb or after the clause they modify. The kids are playing in the park. Sino yung nagpe-play in? Ano yun sila in the park? Ano yung nangyayari sa park? Sa loob ng park? Sa park? Okay. Ano yung nangyayari?
Sa loob ng park, may naglalaro. Okay, come in, verb. Playing, verb. Very sunny. Adverb ulit ito. So, it's an adverb. Okay? Another examples of place. Okay, ayan. Hindi siya specific class ha. Ito ha. Ito another tricky one. Kapag sinabi kasi nating place at pinangalanan natin yan, noun siya kasi specific name of a place. Pero tingnan niyo yung mga adverb of place niya. Upstairs, sa taas, where, nearby, malapit, diba? Pag pinangalanan mo kasi siya, ng pangalan na talaga, ang tawag sa kanya is noun, hindi na adverb of place. Okay? Mamaya, makikita niyo yung sinasabi ko. Tell us the degree or intensity kung gaano. Okay? Yung degree ng adjective or a verb or another adverb. Example, the building was completely destroyed. Gaano ka-destroyed? Completely. I am extremely happy. Gaano ka kasaya? Extremely. The learners are quite ready. Gaano ka ready? Quite ready. Okay, adverb of degree. Okay, ulitin natin. Annotate natin, ha? Para alam nyo. Completely, extremely, ito yung nag-aano sa, hindi karamihan. Sabi nila, nagtatapos daw sa LY. No, hindi. Pero tignan mo, ano yung completely destroyed? Ano ba yung destroyed? Verb. Ano daw siya? Extremely happy. Ano yung happy? Adjective. Diba? Adjective siya. Ano yung quite ready. Ready, verb. So, nagmo-modify siya sa verb, sa adjective, at sa verb ulit. So, it's an adverb. Anong klaseng adverb? Adverb of degree. Yung intensity niya, sabi. Yung degree and intensity. Okay? Are we clear? Are still there? Nandyan pa ba kayo? Nandyan pa kayo? Yes, okay. Aba, yes. Ang dami pa. Ilan pa? 200 na lang. Nawala na yung 50. Adverbs of degree. Quite, fairly, to, enormously, entirely, very, extremely. Yes, okay. Greatly, hardly, deeply, terribly, virtually, somewhat, scarcely, practically. Okay. Okay. Time check is 11:38. So let's see kung meron akong adverb dito. Okay. Sige. Let's see. Go ulit sa Google. Go ulit sa browser nyo. Sabi nyo gusto nyo pa ng quiz is, di ba? So let's see. Go ulit. Ayan. Okay. Ang code naman is, wait lang. Okay. Yes, ma'am. Gising na gising pa. Yes. Mag-ano kape. Diba? The code is 684. Wait lang. The code is 684
284. So, sige. Proper use of I and me naman yan. Sige, antayin kong mag 150. Natin barado na rin yung lottery. Yung? Lottery. Ano yun? Yung train ng banyo. Eh, paano? Mga... Kaya, tawag dito, sinasabi ko sa kanila ba't nawala yung play? Wait lang ah. Nawala yung play, guys. Ayan, in-start ko na. Hindi ko makita pag naka-share screen eh. Go. Screening yung results.
Okay. So, first si Paul, second si Sarol, and si Xiao. Okay. I got na 89%. Okay. Nice. Mataas na to for the INT. Okay. Stop. Time check is 11:50. Okay. So, bibigay ko na sa inyo yung 10 minutes na na pahinga. I know pagod na kayo at gabi na din naman. So, how's your first day? Sana bukas ganito pa din. Tayo kadami. Kumusta kayo? Okay, all good sa episode. Madami bang natunan? Marami pa. Meron pang preposition and verb tayo tomorrow and then subject and verb agreement. Okay? Nag-enjoy kayo talaga ba? Okay. Okay, nice, nice. Thank you. Okay. Bakit hindi nyo ba ito natutunan nung high school kayo? Or nung college, di ba? Super nice. Okay, talaga ba?